Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong August 13 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, patuloy pa rin po na naglalaro ang market price nitong si Shiba Inu dito sa loob ng ating triangle pattern na ito. At ang binabantayan po natin dito ay kung saan po siya makakaranas ng breakout sa ating pattern na ito. Kung dito po kaya sa itaas or dito sa kanyang lower portion na ito. Sapagkat pag dito po siya nakaranas ng breakout sa upper portion nito at kanyang isinabay na rin yung major resistance line natin dito sa 40 digits 1484 ay posibleng mataas po ang kanyang aakyatin na presyo. Ayan, posibleng makaranas po siya ng price surge. At kung pag dito naman po sa ibaba ay ayan, babagsak po siya. Ayan, at posible po siyang bumagsak hanggang dito sa sunod na support line natin na 40 digits 1170 or yan, dito sa sunod na major support line na 40 digits 1070. Isa po ito kasing support zone at mukhang kung sakaling magpapatuloy sa pagbagsak itong si Shiba Inu ay posibleng hanggang dito lamang po siya babagsak sa support zone na ito. Kaya ayan, ngayon ay yung aking technical analysis na magiging galaw dito ni Shiba Inu sa mga paparating na araw ay gaya po ng aking sinabi kanina ay mukhang magpapatuloy pa rin po ito sa pagko-consolidate dito sa loob ng ating triangle pattern na ito. At base po sa signal ng ang ating dalawang indicators dito ay yung ating Hall Suite indicator ay wala pa rin po tayong nakikitang pagbabago sa pangangatawan nito. Habang humahaba po ito ay ayan, nananatili po yung kanyang yung sukat ng kanyang pangangatawan at yung kulay nito na kulay red. Ibig pong sabihin yan, kapag ganyan po yung nakikita natin na itsura ng ating Hall Suite indicator ay nagpapahiwatig po ito na bearish pa rin po or nananatiling bearish pa rin po ang kalagayan nitong si Shiba Inu. Kapag ganito, pag sinabi po nating bearish ang kanyang kalagayan, ay mas mataas po ang posibilidad na ito ay magpapatuloy sa kanyang pagbagsak sa hinaharap. Yan. Kasi pag bearish market condition ay yung mga sellers po ang may control sa puwersa ng market. Ayan, mas nakakalamang po sila sa mga bulls or mga buyers. Kaya syempre kung nakakalamang yung mga sellers at natatalo yung pwersa ng mga buyers ay babagsak ang market price nito. At yung kabaliktaran naman ay kung mas lamang po yung mga buyers ay aangat naman po ang presyo nito. Pero ayan, yung kalagayan po ni Shiba Inu ngayon ay mas nakakalamang ang mga sellers. Ngayon ay pagdating naman po dito sa ating Hall Suite indicator ay katulad po ni Bitcoin. Kung napanood po ninyo yung aking technical analysis kay Bitcoin kanina ay ang mga nabubuong QQE bars po natin dito kay Shiba Inu simula po noong August 10 ay magkakasunod po na mga kulay gray. Kapag kulay gray po ang mga nabubuong QQE bars natin dito ay ibig pong sabihin ay wala pong sapat na volatility itong si Shiba Inu or parang napagod po siya at siya ay nagpapahinga. Ayan, at yan, kapag ito ay walang gaanong sapat na volatility, ito po ay madalas na nauuwi sa pagko-consolidate. Kaya kung mapapansin po natin dito, simula nung August 10, yan po yung kanyang katapat na candlestick. Hanggang sa kasalukuyan ay mapapansin natin na nag-consolidate lamang po siya or nag-sideways. Kaya yan po ang ibig sabihin ng mga kulay gray na QQE bars natin dito. Kaya mukhang yan na rin yung aking naging basihan kung bakit ko nasabi na ang magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw ay magpapatuloy po ito sa pagko-consolidate dito sa loob ng ating triangle pattern na ito. Kaya ayan, ngayon ay wala po tayong pagdating naman po sa ating spot trading dito kay Shiba Inu ay wala po tayong na-trigger na ating mga sinet dito na pending orders. Yung huling trades po natin dito ay dalawang magkasunod na buy pending order nitong nakalipas na August 2 at saka August 5. Yan, halos malapit na po tayo makapag-take profit dito ng mga August 11 pero sayang at hindi po umabot yung karayom ng ating ng nabuong candlestick dito. Kaya yan, abang-abang po tayo ulit. Yan, baka sakaling sa mga paparating na araw ay may mati-trigger po na ating mga
pending orders dito. Particular po yung ating take profit dito sa 40 digits 1484. Kaya yan pa rin po yung nananatiling mga live spot trading positions. Aking live spot trading positions dito kay Shiba Inu. Mga actual trades ko po ito kung saan ay ang mga ito ay nakaset sa aking ginagamit na trading platform. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. Kaya yan, malaya po ninyong gayahin yan at kopyahin ang aking mga trade setup dito. At sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.